na marami lang lane aggression pero wala pang rotations na talagang kakain ng madaming oras. This time around, it's game number 3 for our first series of the day. Narinig niyo po, unang serye pa lamang ng wild card at may game 3 na agad tayo. It's SMG versus Nightmare. Magkabilang buffs ang start nila. Match point ka agad for both teams, syempre, kasi best of 3 lang to. Pero alam mo yung naiisip ko, for SMG, para sa akin, sila yung mas may onting risk when it comes to over-aggression and extensions. Kasi nga, because of this Matilda pick. Oo, merong Angela pick, yung kabila, yung Nightmare Esports, pero isa lang masasave niyan. And at the same time, kailangan mo pa hintayin mag-level 4. So ngayon, SMG, expect ko sila yung mas magiging aggressive ngayon. Ito yung yung classic Iritel Angela combo. Na kapag pumunta ka ng late game, hindi mo mahabol. Napakabilis ng Iritel at napakasakit din with the bonus movement speed na binibigay ng Love Waves. No? So Nightmare Esports, I feel like late game is their strength. Pero, Joey, nasabi sa'yo sila magiging aggressive ngayon. Pero si Joey nandito nanganganib ang buhay. Meron din namang heal coming in from Jasmine. Di matutuloy yung push pero pinapakita lang ng Team SMG na kaya pa rin nila habulin and a first blood from Zach. Siya sabi sa'yo, nakagulat tong game na to. Nakagulat nga. Kahit ako, nagulat ako. Sumandal na ako, boy. Sabi ko, okay, kalmalicious muna. 30 seconds pa bago yung turtle. Pero Plumiker, si Miko, para bawasan. And wow, first blood going to the hands of Team SMG. At medyo delikado si Sasa dito pero ang ganda ng rotation ni Miko. Grabe yung flicker guiding wind out of nowhere. And sakto pa, kay Sak siya napunta. So in terms of retribution, magkakaroon siya ng onting edge. Kumpira mo kay Too Easy for Lexi. And ngayon, ayaw talaga nila puruan si Joanna. Si Joanna din kasi isa sa mga naging main problem ng Team SMG a while ago, nung game number 2. Kaya naman this time, they have to keep him in check. Ito yung mga XP laners na hindi lang basta-basta zone yung ginagawa. Yung hindi, iso-zone ka niya, pero kung pwede ka niyang patayin, papatayin ka niya. Papatayin ka niya talaga, Yun yung taong, I can do more than what is expected from me. Kumbaga, be better than great. Yeah. Ayan na, be better than great. Ayan na yung Dragon. Meron pang kasama ang hard guard. Pero sabi ni Saksa, masyado kayo maaga pumasok dahil ang ganda ng pagpasok niya ng heavy spin plus the retribution secures the turtle and the kill. Wala pang bawi ang Nightmare. Okay na sana Okay na yung Black Dragon form na may heart guard. Nakakatakot. Ito yung parang parating pa lang. Talagang medyo nakakaba na. Pero hindi kinakabahan ng Team SMG dahil binurst pa rin nila. Yun yung tapang na meron ang Team SMG at nakuha nila ang pinakaunang objective ng larong ito. Medyo expect natin may hirapan talaga si Joey na that's 0-2-0 para sa isang Yuzhong na ina-expect mo gagawa ng plays for you, mag-zone out, at the same time mag-dish out ng damage and the crowd control. Pero this time, medyo mag-iingat na yan ngayon. Hindi na yan masyado mag-overextend and this signal for Team SMG na kami naman na magiging aggressor ngayon. Gumamit na nga ng Retry onto Soso. Ang ganda ng yung circling eagle, pero kulang yung damage pa coming in from Team SMG at parang gusto pa nga sumagot ng Nightmare Esports. Napa-flicker din dito si Sosol and right now, hindi masyadong safe ang mid lane for the mid laner Nightmare Esports. Usually kapag may nabuburn na flicker ay tumataas ang aggression ng Team go SMG. signal yun Parang alam nila may 120, may 3 minutes tayo dito, pwede natin bigyan ng Angela. And ngayon, sama-sama na nga sa mid lane. Grabe, ang bilis gumalaw ng SMG dahil sa guiding wind. Sobrang nag-e-enjoy ngayon si Saksa. Ang dali niyang mag-rotate. As mamaya makikita natin si Sasa, if ever mag-dual lane siya, ang dali niyang gawin pag may kasamang Matilda. Kasi guiding wind ka lang. Nasa top ka na, nasa mid ka na, mamaya pwede ka pa mag-XP. Ang iniisip ko nga dito kung pwede ka bang si Saksha, wait lang, Soso! At si Soso ang pinuruhan nila doon. 3-0. So far, wala pa rin talagang bawi. At answer ang Nightmare Esports. At yun na nga yung pinag-usapan natin kanina, Ingan, na kapag na-burn ang flicker mo, hindi ka talaga safe. Kumbaga mag-iinit ang mata, pero nag-iinit na rin, Miko! Nakapag-flicker out pa rin dito si Miko at maliligtas niya ang kanyang sarili. Wow, yung pinapakita ngayon ng Team SMG, calculated aggression at nakakatakas sila sa bawat overextend na pinapakita nila ngayon. Yun talaga yung kailangan mong bantayan Kapag ka nag-crit yung jungle heart passive ng isang Iritel, yun yung double attack. Tapos heavy crow, ang ganda naman ng dragon na yan, boss! Ito na si Better Than Great, sininiba na nga din ang hard guard pero ayaw din naman patinag ng Team SMG. It's gonna be a retribution battle dito at si Saksa pa rin na makakakuha with a heavy spin. Now, si pin down dito, si Too Easy for Lexi pero makakatakas pa naman ata. Pero sabi ngayon ng Nightmare Esports, may trade na kami na mahahanap. That's gonna be Stormy down. Joanna. And they're looking to bring down Smooth as well. Joanna nag-flicker in
Pero makakatakas pa rin si Smooth. It's a 1-4-2 at nakalamang pa rin naman ang Team SMG doon dahil na-secure nila ang second turtle. Same strategy ang ginawa doon ng Nightmare Esports na binigla nila with the Black Dragon form pero 2 beses nang hindi gumana para sa side ng Lao. Siguro oras na para mag-isip ng ibang strategy. Oras na para manalo. Yun ang sinasabi ng Team SMG. And we have to commend Saxa din talaga for those instances na na-out-retry niya si Too Easy for Lexi. Napipin down din niya kasi sa heavy spin. Oo. Hindi makagalaw si Too Easy for Lexi. Hindi makalapit sa turtle despite the efforts of Joanna na Black Dragon form sinamahan pa ng Heart Guard. Mukhang this game ay lugi yung vertical spin ni Too Easy for Lexi sa horizontal. Sa horizontal ni na- Saxa. Sa Beyblade ni Saxa. In 2-0-3 men, 100% kill participation. Inverting. Oo. Galing Yun. ng analysis mo, no? Grabe yung analysis mo ngayon. Pero si Saxa dito, ina-analyze din niya yung scene na pwede ata sila mag-agri dito sa taas dahil nandyan din naman si Miko for the Circling Eagle and Guiding Wind. And this time, sa kanila sila nag-target lock sila doon kay Jasmine. Sinaniban siya dito ni Soso. And the aggressors ngayon ang Nightmare Esports. Pero yung Megus coming in from Saxa. At na-pin down nga dito si Too Easy for Lexi. Too Easy for Lexi will fall down. Nightmare Esports has to back away. Nang bigla din ang side ng Nightmare Esports and they finally get a kill. Kaso nagkaroon pa rin ng trade para sa side ng Team SMG. At ngayon si Saksha ay tatangke. Napakakunat na ng bandang ito. At si Stormy ay tatangke din ng konting damage. Kami, half HP, flicker available pero hindi niya gagamitin. Actually, hindi pala available. Hindi pala available. Ginamit na nga niya doon yung Minoan Fury na ninakaw niya para lang madepensahan yung top lane. Kasi kailangan nila isipin, doon tayo sa baba by turtle. Last turtle na. And this is the last turtle of the game. SMG na naman ang may hawak. Black Dragon form is available for Yuviana. And iniintay na lamang natin kung same strategy ba ang gagawin nila. Oo, maaaring ulitin nila. Pero pag inulit mo kasi yung strategy na hindi gumagana, maaaring kailangan nyo na ata baguhin ang strategy and yun na ata ang ginagawa ng Team SMG. Dahil inunahan na nila si Joanna bago pa ang Black Dragon form. Uncontested turtle take naman for Team SMG. And that was a great call coming in from Team SMG. No? Alam nila na hindi na makakapasok yung Black Dragon kung sakaling i-corner nila ng malayo pa lamang. And alam ko walang kinalaman sa play pero ang linaw ng particles na, ng Black Dragon. Yun na ata yung pinaka-HD na Black Dragon form na nakita ko sa buong ML. Man. Alam mo bakit? Bakit? Naka-ROG Phone 6 sila eh. Ayun Yung Yuzhong edition eh. ganong kalupit. Tapos, Ganong kalupit. ito yung masasabi natin na skin na legit better than Great. Oo. Oo. At lahat ng yan pwede mong makuha sa M5 Pass, by the way. Ito yung Oo. mga mala collector ang galawan. Pero si Smooth, 2v1 dito sa may bandang mid lane. May Piraga armor pa yan, kaya chilling lang. Hindi naubos, pero ito na nga yung initiations coming in from Team SMG. Nasa Niban pa rin naman si Kami, kaya mapapalayo ngayon ang Team SMG. And Kami right now, feeling ko kailangan pa rin respeto yung Team SMG. Huwag natin kakalimutan yung Bruno na pinakita ni Kami from game number 2. Na literal, sobrang nabuhat yung damage by late game. And tandaan natin that this Nightmare Esports lineup is built for late game. Tsaka built din talaga sila na alagaan itong si Kami. Kaya alam nilang ito yung number 1 win condition nila. Hindi talaga nila iniiwan. Tingnan mo, 3 miyembro ng Nightmare Esports. Bodyguard ni Kami. Ito yung VIP na ayaw talaga nilang bigyan na ng mahirap na buhay. At si Kami ngayon, Joanna all the way from the XP lane to the top lane para lang tumulong dito for Nightmare Esports to bring down the top lane turret. Pero may sagot dito Stormy. Ang ganda naman ng One Fury Flicker combination. Sinave niya talaga doon to bring down Soso. And now Too Easy for Lexi na lang ang natitira. Pero may sandwich play na gagawin dito si Saksha. Maiipat na nga dito. Si Too Easy for Lexi. 4 members ay nawala sa Nightmare. and that solidifies Team SMG's early to the mid-game dominance. As you said, the flicker play coming in from Stormy was crucial in taking down prime targets mula sa Nightmare Esports at dahil dyan, pwede agad silang mag-rotate towards the Lord after securing 2 turtles and 4 kills. That is a major turn of events para sa side ng Team SMG now with a 5k gold lead. Grabe yung adjustments talaga na pinapakita ngayon ng Malaysian team. Kanina ng game number 2,
sila yung nauuna pero Nightmare Esports manages to find the trade. Pero this time, sinesecure talaga nila lahat. Not just the objectives, the kills, and this time inaagahan na nila yung pag-push nila. At bukod dyan ay inaagaw na rin nila ang resources ng Nightmare Esports. So expect natin na lolobo pa mas lalo ang gold lead na meron ng Team SMG as the next few minutes pass. Dahil lalabas pa nga ang ating first lord of the game. May wave clear naman ang side ng Nightmare Esports, but this is very dependent kay Kami. Hindi pwedeng mapitas ang marksman ng Nightmare Esports. Ang dami din kasing pang-penetrate ng Team SMG sa backline. Si Saksa alone can do it himself. Tapos huwag natin kalimutan si Miko na may Circling Eagle na kayang-kaya talaga abutin yung likod. Nightmare Esports, they really have to protect their win condition. Not just para makapatay sila, but just to defend itong mga minion waves ng Team SMG. And ito na nga, Juena Ang with the sakit! block. Ang sakit! Ang sakit ni Sasa! Biruin mo yung Dragon, pinauwi. Grabe! Ang sakit na kaagad ng Team SMG ngayon, kaya naman napauwi ang Nightmare. Wala pa nga dun yung Lord. Mukhang makaka-inhibitor sila kahit unang Lord pa lang to. Oh, wow. Ang hirap ng buhay ngayon. Smooth going in with the last insanity. Too easy for Lexi on half HP, pero Kami with a heart guard. Kailangan din ng dumipensa. Half HP on Jazbin. Oh, they're looking for the initiation. Circling Eagle, tumama na nga din at tinatamaan dito si Kami ng mga bola coming in from Sasa. Pero sabi nila, re-engage tayo, refocus tayo doon sa middle lane. Turret is down, pero parang may na-pin down dito. Ang Nightmare nakatakas pa with the flicker. Flawless ang galawan ngayon ng Team SMG. 2 inhibitor turrets down at mukhang gusto pa nga nila ng bot lane. Sasa is untouchable pero Petrify, nag-dash lamang at heavy spin ay napuwersa na rin. Black Dragon form palayo and that's 3 inhibitor turrets down for the side of Nightmare Esports. Team SMG, mission successful ang kanilang pag-push. Nakuha na nila yung tatlong inhibitor with the level 1 Lord. Pero ang mas maganda pa doon, Team SMG, wala silang casualty na naranasan doon. 5 members still alive, 5 members handang-handa tapusin ang larong to. Smooth ang galawan ng Team SMG with an 8k gold lead. At si Miko ay kumakaway na sa labas ng bahay ng Nightmare Esports. Medyo matagal-tagal pa ang kakayuri ng Nightmare if gusto nilang umabot to ng late game. Pero may possibility pa rin naman na ma-extend nila to. Kailangan talaga lang nila i-protect etong si Kami. Pero with the flawless playstyle kasi and flawless shot call na pinapakita ng Team SMG ngayon, mahihirapan talaga yung Nightmare Esports not to kill Team SMG but to protect Kami. O yun nga talaga ang win condition ng Nightmare Esports ngayon. Protektahan si Kami at umasa na magiging sapat ang kanilang damage. Dahil kung titignan natin ang komposisyon ng Nightmare Esports dito, si Kami lang talaga ang kanilang main damage dealer and secondary si Juena na mabilisan din lang natutunaw sa kamay ni Sasa. Ngayon lang ako nakita ng Black Dragon form na kakasapa lang, nag-U-turn ka agad kasi naranasan yung kasakitan ng isang Sasa Bruno, kaya naiintindihan nyo na bakit for 2 games straight, first prio pick ang isang Bruno. Pero mo lumilipad ka pa lang, ay bumalik ka na sa mga kakampi mo. Napakalungkot. But this is an easy Lord for the side of Team SMG. And that will be the second Lord of the game. Second Lord din nila. Lahat ng objectives, men, sa kanya napunta. Nakuha talaga ni Saksha. Ang ganda ng Akai pick. Perfect na perfect for Saksha. This time, hindi na siya napipitas, napipin down, and nasa-secure pa niya lahat. Pero ang pinaka-importante doon, nade-disrupt niya kaagad yung formation ng Nightmare Esports with the heavy spin na ginagamit niya ngayon. And this is it. 3 big waves on the side of Team SMG. Sila ba ang unang magiging victors of the first series? Lord marching in the middle lane, ginamit ang atin ng Black Dragon form plus the hard guard combination Petrify play coming in. Pero yung heavy spin na disrupt na naman ang ginagawa ng Nightmare Esports. Nakaisa nga doon this point. It's gonna be all too easy for Lexi. Body slowly falling down for Nightmare and Team SMG. Their dream is still alive despite the Nightmare. At game number 3 mapupunta ngayon sa Team SMG, securing them the first series of our wild card stage for M5. Ang ating pinakaunang match winner successfully defending the home soil of Malaysia, Team SMG. Parang napagod ata si Kuya Sasha doon, kamot agad sa likod Napagod talaga kasi intense yung match number 2. Sa match number 2 sila napagod, hindi sa game number 3. Game number 3, flawless execution, shot calls on point. Pero hindi pa rin natin pwede i-disregard yung pinakita ng Nightmare Esports. Sinong team na dapat early game ang may advantage,
na nalugi pero nakabawi pa rin at nanalo. So far, so good ang sign sa pinapakita ng dalawang teams. SMG malakas kami, Nightmare Esports kaya namin pumalag. And this is not the end of the story para naman sa Nightmare Esports, no? So kung tagal-lao ka na nasa PH Broadcast, huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Hindi pa po tapos ang storya ng Nightmare Esports dahil may chance pa namang bumawi as the days go by. Alam ko 4-5 days ata tayo dito. 4 days sa ating wildcard stage at matagal-tagal pa ang kakayurin para sa Nightmare Esports. Pero kung taga-Malaysia ka naman or Team SMG supporter ka, Na nasa ay PH masaya na to. Broadcast. Na nasa PH. Oy, marami yan. Nandyan si Saksha tsaka si, Oo. si Miko. No? So makikita natin, mukha namang masaya sila. Pero chillings lang dahil hindi pa tapos ang trabaho. Hindi pa tapos ang trabaho. That was the very first game of the inaugural Wildcard M-Series season. Hello everyone, my name is Lofel And and I'm here on marami the pa tayong players room maririnig, kaya for ipasa Team muna tayo SMG. sa And as you pinaka-best guys are na walking, translator. hold Lofel, on, Saksa, I actually want to talk to you. Come here, come here, come here, come here. First of all, here's your mic. Hey, translator, Miko, be here. All right. First of all, congratulations for the win against Nightmare Esports. But I have to ask, in game number 2, you guys were doing well. But why was it difficult to end the game? So hard to the hero of enemy. So so many damage. Go ahead and translate. Or do you want me to translate? It's okay. English. He said he can talk in English. The enemy. Yeah, the enemy. Hero. So many damage, so hard to attack. So apparently the enemy had so much damage that it became very difficult for them to end the game. Now, Saksa, I also have to ask, starting off this game against Nightmare Esports, it was very difficult. What is going to be the mindset for Team SMG against all the other teams you guys are fighting after this? But that did not translate. Translate, yeah. Miko, Ano sabi? what is the mindset for Team SMG after this, after seeing Nightmare Esports is so strong? Ano daw mindset natin pagpunta sa next game kasi malakas daw yung Nightmare Esports. Reset lang. Reset. After the game, one game at a time. Then positive. Always positive. All right, so they're going to keep positive. They're going to reset. They're going to make sure that they are ready for the next games moving forward. Thank you very much, Miko. Thank you very much, Saksa. Again, congratulations on the win and good luck for the next one. We'll be going back to the casters. Ang galing ni Miko doon. Oo. Yun ang shot goal. Camera trained si Idol. Biruin mo, no? Dadaan na sa harapan ng camera, hinila niya pabalik. Tapos bukod doon sa camera training, nag-English training din. English yun, Fluent yung dalawa. Yung maturity talaga Oo. tsaka growth, exemplified in and out of the game. Oo. Wow. And I'm really happy to see our fellow Filipinos nga na nagsasucceed, no, sa ibang bansa. Congratulations once again for Team SMG in secure natin kung sino nga ba likely MVP siya and deserve naman. Again, at some malalambot na pwede agad i-first at yun ang naging na translate nga ba sa Torre o nabawasan lang? And this answers the question, no, sa ating mga stat sheet dito na isang Torre lamang ang napabagsak ng Nightmare Esports pero nakapag-buff. Games na nasisave niya yung mga teammates niya. And speaking of Flask, no, Nightmare Esports, alam din nila yon. Dalawang Flask of the Oasis ang kanilang Oo nga, no? pinurchase. Both for the Angela and the Minotaur. Kaso ang naging problema dito ay ang kanilang main tank ay hindi nakaka-survive sa frontline. And we're talking about too easy for Lexi. And of course, Joanna as well on this Yuzong. Hindi na talaga sila nakaka-survive dahil sa damage na nababato ni Sasa, who is also our rich guy na nandun pa rin sa kanyang average GPM na 800. Oh, this time si carry si Stormy naman. Oo. Ang nagpakitang gilas for the side of SMG. Pero still,
all throughout the series, parang si Miko talaga yung forgotten one eh. Napakataas ng assist, napaka-proactive at napakataas talaga ng skill level na pinapakita ni Miko dito. Saludo sa kabayan natin na si Miko at si Saksha. Sana maging effective pa ang kanilang mga ginagawa throughout this entire tournament. Oo, tsaka belated happy birthday nga pala kay Miko. Oo. Ang ganda ng performance mo. Deserve na deserve mo mag-birthday kahapon. Oo. Kahapon ba? 22 kahapon. 22 pala. O ano, 22 nga, 23 nga pala ngayon. Oo. Sorry, medyo sabog-sabog kasi ay oras. Once again, no, Team SMG ang ating nanalo para sa pinakaunang serye. May 3 serye pa tayong ipapakita sa buong araw na to. So kung hindi ka pa na-solve sa MLBB action na napanood nyo, tune in lang dito sa ating Filipino broadcast. And by the way, may iba pa tayong mga lingwahe dyan. May English and other languages as well kung saan kayo komportable. Oo, hanggang Sunday pa tayo lahat dito sa M5 Wildcard. Kauna-una ang wildcard na nagaganap ngayon sa Malaysia to determine the 2 representatives or the 2 participants na magkukomplete sa 16 teams sa M5 World Championship. And M5 is talagang sabihin na nating ready na dito sa Pilipinas. Hinihintay na lang natin yung mga representatives na yon. And once again, M5 is powered by Moonton, presented by Kidia, our global presenting partner, supported by ROG, our official gaming phone, Grab, our official super app partner, and Secret Lab, our official chair of partner. Up next, we'll bring you the much-awaited action between China's Keep Best Gaming and Peru's Imperial Esport. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang M5 World Championship wildcard after a short break. We are here at Gamers 8 to show that we are walking the walk. We have had amazing reactions, major IP owners, and a lot of potential partners and stakeholders coming in here and taking a peek. The biggest cube over here has been the nexus of this zone. What I saw it from the outside is very mysterious. You want to know what's happening inside. Felt like, you know, this is an MMORPG, but R is not role-playing, it's real world. Grab only, savings ang dami, your wallet sings tonight. Laki ng bawi, pag nag-grab only, save 2 for I value this the most. Sulitin natin. You guys ready? Powerall 99, please. All access data and only TikTok for only 99 pesos. Magic data for me. Data that doesn't expire, also 99 pesos. Smart super value deals coming right up. Get the most out of your 99 pesos. With Powerall's 8 GB for all apps plus Only TikTok. Or magic data that doesn't expire. Switching? Simple with Smart eSIM. Smart super value deals. How to register the Smart Giga Arena. First, go to gigaarena.smart on your browser. Click Sign In at the upper right corner and enter your smart mobile number. Enter the one-time authentication code sent to your number and agree to the terms and conditions and privacy policy. Personalize your account